John 10:9. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. I am the gate. Salamat Panginoon dahil kayo ang gate. Napakahalaga ng kahulugan nito sa amin. Patuloy niyo kaming paliwanagan ng higit pang mataas at malalim na kahulugan nito. Ama namin, kataas-taasan, we pray that you will enlighten us further on the meaning of your Son Jesus being the gate. We praise you, we thank you, and seek enlightenment from you in the name of your Son, Jesus. John 10:7-9. Jesus said again, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The immediate context of this saying of Jesus is John chapters 9-10. Katatapos lang pagalingin ni Jesus ang lalaking ipinanganak na bulag. Pero imbes na magalak, ang religious leaders ay nagtanong, pinressure siya, ininsulto, at pagkatapos pinalayas. Kasi ayaw nilang i-recognize that the work is done by the Father, God Himself, through Jesus. Kaya pag nagsalita si Jesus tungkol sa sheep, sa gate, sa magnanakaw, tulisan, at shepherd, hindi ito random na kwento tungkol sa farm life. This is a response to a religious crisis. Who truly opens the way to God, to safety, to freedom? Si Jesus ba o sila? And who merely controls the doorway? Sino ang tunay na daanan at sino ang nakabaralang, harang, at pumipigil lang? Ang bulag na pinagaling ni Jesus ay pinalayas ng system. He was thrown out of the synagogue, pero hindi siya napalabas sa bakuran ng Diyos. Pinalabas lang siya ng religious leaders sa kanilang poder, itinakwil dahil kumikilala kay Jesus. Pero hindi naman nila nailayo sa Diyos. The true gate was not the council, not the synagogue, not the gatekeepers. The true gate was Jesus. But long before John 10, Scripture had already taught Israel to think of God as shepherd and His people as sheep. Matagal na yung tema ng turuan na yan, na ang Ama sa Langit ay pastol at ang kanyang mga anak ay tupa. Psalm 23 pa lang shows the shepherd who leads, restores, protects, and provides. Psalm 121 verse 8 shows God watching over the people's coming and going. Isaiah 40:11 shows God gathering the weak sheep and carrying them close. Ezekiel 34 names the crisis. False shepherds feed on the flock instead of caring for it. Observe. Ang tagal-tagal ng tema ito. Ipinakikilala ng kataas-taasan na maraming fake shepherd, maraming false, that instead of taking care of the sheep, ginagatasan lang nila, kinakatay, pinagsasamantalahan, ginagamit. Then Jesus comes and tells one and all, I am the gate, I am the good shepherd. God answers by promising to shepherd His people Himself. Ano pa nga naman ang nalalabing gawin kung napakaraming nagtaksil sa gawain, napakaraming nagpanggap na mga pastol, pagkatapos kinakawawa lang ang tupa, so talagang ipinangako ng Ama na siya mismo, and as we will see, through the Son, will be the shepherd of God's people. So when Jesus says, I am the gate, He stands inside the whole promise.
Yun ang konteksto nun, yung promise na yon ng Ama. Denouncing all who have come before Him. Napakabigat ng binitawan ni Jesus sa salita. Sabi niya, all who have come before me are thieves, are robbers. Lahat ng nauna sa akin na yan, mga magnanakaw. Sabi ganun. Mga nandaya. In Jesus, God's protection, access, and shepherding, and care are now personally present. Hindi na pangako lang, tinupad na. Dumating si Jesus para bigyang katuparan ang kalayaan, ang pag-aalaga sa mga anak ng Diyos. What are false gates? Marami. Kasali na ang fear, guilt, group control, religious performance, human approval, and leaders who sound protective while progressively possessing the sheep. Yan yung mga false gates. Diyan pumapasok ang tao, akala nila by going through guilt, going through hardship, yung pagpayag na sila yung makontrol, ng mga religious performances, pagkuha ng approval ng mga religious leaders, akala nila yun ang daan patungo sa pasture, patungo sa life, patungo sa safety. Pero tinawag yan ni Jesus lahat na false gate. So, observe. Manuri. Tumingin. Magmasid. Para makilala ang false gate from the true gate, Jesus Himself. Do not enter life through the gate of fear. Enter through Jesus. Pinakakain ka ba o ikaw ang kinakain ng shepherd? Dapat clear. When Jesus says the sheep did not listen to the thieves and robbers, He means there are those who never surrendered to false voices throughout time. At talaga naman, kahit sa scripture, mababakas natin, throughout time, meron talagang hindi nabudol. Merong hindi nahikayat, hindi nabighani, at hindi nalinlang ng mga false shepherds. Laging may voices of truth. Most of the time, it is silenced by the majority, silenced by the official institutions, pero laging merong voices na pinapakinggan yung mga naghahanap ng katotohanan. Again, observe. Even when you read scripture, you will see remnants of people who never really were taken in. Pansinin ang mga hindi sumunod sa fakery at fake voices. Isa na dyan, the healed man in John 9. Matapos siyang pagalingin ni Jesus, inimbestiga siya ng mga Pharisees. Sabi, bulag. Pero kailan pinagaling? Sabat. Nagtrabaho ang nagpagaling. Gumawa ng putik, itinapal sa mata. Ikaw naman bulag, nagtrabaho ka rin, lumublob ka doon sa pool, sabat na sabat, hindi mo dapat gawin yan. So, you are not from God. Jesus is not from God. At sabi naman itong healed man, ewan ko sa inyo. Malay ko kung makasalanan siya or not as you claim. Ang alam ko, pinagaling niya ako. At ako'y gumaling. At dahil doon, siya ay sinipa from the fellowship, from the community. Siya ay pinatalsik. This man did not give in to those false voices representing God. Hindi siya nakimi, hindi siya nakaya na payukuin dahil sabi niya, ang alam ko, pinagaling niya ako. He did not surrender what Jesus had done. Can you imagine yung paninindigan ng taong ito against all of these official persons of religion, against the community, against the pressure? Pero sabi niya, ang alam ko, pinagaling niya ako. Kung makasalanan siya or not, di ko alam yun. Kayo lang ang nagsasabi niyan. So, may mga taong tulad niya. In fact, yung mga taong nakapanood nung nangyari, sabi, kung hindi siya from heaven, kung hindi siya godly, kung sinful siya, bakit niya napagaling? Bakit niya nabigyan ng sight yung bulag? Sabi ko, magagawa ba yan, isang sinful? Pati sila pumapalag sa official verdict ng mga religious leaders. So as you can see, hindi lahat
na kayang bulagin. The sheep heard the thieves, but they did not recognize life in them. Pakinig sila ng pakinig, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, pero wala naman silang kagalingang natatanggap. Yung bulag-bulag pa rin, yung pilay-pilay pa rin, yung gutom-gutom pa rin, nakikinig lang sila sa mga sinasabi ng mga ito, pero ang mga sinasabi naman ay hindi nakakapagpalaya, hindi nakakapagpalakas, hindi nakakapagpagaling, hindi nakakapagpatibay. So, baliwala, para lang sila mga latang maingay na walang katuturan. Observe some others who do not submit to such authorities kasi hindi naubos yan at nawala all throughout time. Laging merong nakakarinig ng tinig ng katas-taasan na hindi nagpapalinlang sa malalakas, maiingay at dominanteng tinig na nagahari sa kapaligiran. John 10:9, sabi ni Jesus, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. And the question is, saved from what? Saved from whom? Meron na kasi agad presumption ng mga tao kung ano yung ibig sabihin ng salvation na yon. Pero maraming kahulugan yon. Tapos sabi pa ni Jesus, because I am the gate, the sheep will come in and go out and find pasture. In this context, Jesus keeps the sheep safe from whatever devours life, false access, false shepherds, wolves in disguise, spiritual captivity, and religion with control but no pasture. Makahulugan kasi yung gate. Pwedeng pangsara, pwedeng pangbukas. Saan isinasara yung gate? Isinasara sa mga dangers to the sheep. Pero binubuksan yung gate para yung sheep lumabas pag nais pumunta sa mga streams of water, pag nais kumain sa mga damuhan, pag nais magpahinga sa green pastures, hindi nakalock yung gate. Hindi sinasabi ng gate na dito lang kayo sa loob, walang lalabas. Dito lang kayo kakain, bawal kumain sa labas. Dito lang kayo makikinig, hindi dapat makinig sa iba. Yung gate na si Jesus, bukas siya at sara sa tamang oras. Jesus does not say, I am the wall or I am the fence. He says, I am the gate. Because a wall blocks, a fence separates, and that is not the work of Jesus. Trabaho yun ng Pharisees. So identify and avoid walls and fences with no open gate. One way lang, papasok. Bawal lumabas unless sipain ka palabas tulad ng ginawa dun sa taong nagkaroon ng pagtingin, nagkaroon ng sight dahil naniwala kay Jesus, o sinipa palabas. Doon ka lang makakalabas pag sinipa ka. A gate knows when to close against danger and when to open toward pasture, nourishment, refreshment. Jesus is both entrance into safety and the way out toward life. Mahalaga yun, ha? Mahalagang image yun na maintindihan natin. Ganon din ang matapat na Jesus communities. May freedom of movement. Hindi bawal lumabas. Hindi bawal kumain sa ibang fields, sa ibang pasture. Hindi bawal makinig, matuto from others. Observe this. This is not hard to see. Maraming mga bakuran, sinasabi nila, bakuran ito ng Diyos, community of God and God's people. Pero parang kulungan. Gustong ko sa kanilang papasukin, inaakit ka, ang dami-daming gimmick para ka dumalo, sumali. Pero pag nandun ka na sa loob, wala nang labasan. Hindi ka na pwedeng kumain sa iba, sa kanila na lang. Mahalagang maunawa yung ibig sabihin ni Jesus sa mga shelter na ito. In ancient sheep enclosures, there is an opening but no solid door. Tulad nitong isang kulungan na ito, protection ng mga hayop. I took this photo myself sa Africa. Mga tinik-tinik, mga siit-siit, para ang mga hayop na kumakain sa mga damuhan sa labas, paggabi, papasok sila dyan para hindi sila mapunta ng mga leod, mga kung ano-anong mga sisila, kakain sa kanila, pero walang pinto. Meron lang pintuan.
Remember, ang pintuan yung opening. Pinto, yung pansara sa opening. Ganyan lang. Because the shepherd lay across the entrance, tulad nitong inimagine natin na ginagawa ni Jesus. Doon sa bukas na pintuan, siya ang pinto na pangsara. Bakit minamabuti niya siya ang pinto na pangsara? Para siya rin ang pangbukas. At siyang nakakapag-decide kung ano makakabuti sa sheep, isara o ibukas. Isasara pag may danger sa labas, pero ibubukas pag-ibig ng mga sheep at safe naman na lumabas. Para manginain, para uminom, para magpasuroy-suroy, masyal-masyal, maglibangan, magkwento ang mga sheep outside of the bakod. Yun ang tunay na community ni Jesus. Hindi ka kinukulong, hindi ka sinosolo. Merong freedom to find pasture. Now, kay Jesus as the gate, his body became the gate. Nothing enters without crossing him kasi siya ay protector. But nothing leaves without passing through him. Siya yung liberator. At nandun siya, hindi para kapigiling lumabas, kundi para makatiyak niyang bubukas pag gusto mong bumukas. Kasi kung ibang tatayo doon, kukulungin ka na, hindi ka napapalabasin. This is the difference between a true Jesus community and a Pharisaic community. Sa true Jesus community, Jesus is the gate that opens and closes kung anong dinedemand ng ikabubuti ng sheep. The gate stops what destroys and releases what needs pasture. Jesus is not only security, he is freedom as well. Matthew 7:15, watch out for false prophets who come in sheep's clothing, but are inwardly wolves. Ano yung mga wolves na yan? Ano kanilang intensyon? Solohin para kainin ang sheep. The danger is not always obvious. Mabuti pa yung wolf outside. It is threatening and alam mo danger yon. Pero ang dangerous yung wolf inside. That is worse. And what is worst? A false shepherd that is most dangerous because the sheep trust him. Bakit inihalin tulad ng mga tao sa sheep? Kasi ang mga sheep, mapagtiwala, masunurin, sunod-sunuran, at tingnan ninyo, mga kapatid, ganon din ang humanity. Sobrang mapagtiwala, kaya nalilinlang ng napakarami mga naging false leaders, ng mga naghari-harian, dinala ang mga tao sa mga giyera, dinala ang mga tao sa mga paniniwalang pumipiga sa kanila at kumakatas ang kanilang dugo. Sumasali sila at umaanib sa mga grupo na kinakatas ang kanilang pera, inuubos ang kanilang lakas, ine-exploit sila, at sunod pa rin ang sunod. Kasi nga parang sheep. Akala natin matatalinong tao. Tingnan ninyo kung gaano kadaling mauto ang mga tao. Kung gaano kadaling sumunod sa mga charming and charismatic leaders, no matter kung saan sila dinadala. Kaya sabi ni Jesus, these are my sheep, but I am the shepherd, and I am the gate. Yan ang kailangang mangyari. Ako yung gate. Kasi kawawa yung sheep pag iba ang gate. False shepherds may speak of safety and salvation, but instead of leading sheep to pasture, slowly lead them towards slaughter. Kaya sa ating inimagine na illustration, yung mga sheep sumusunod sa akala nila ay shepherd. Sumusunod ka, akala mo sheep, ang pangako green pasture, quiet water, grace, acceptance, love, peace, pero sa harap pala, wolf. At malalaman mo kung kailan huli na, dinadala ka pala sa katayan, judgment, more laws, rejection, unlove, and guilt. Gaano karami ang napasunod sa ganitong uri ng false shepherd? Napagsamantalahan lang, na-exploit lang, inapi, kinawawa, pinagilty, pinalungkot, tinanggalan ng life, inagawan ng love life, inagawan ng life, at pasensya ka sa buhay mo. Kaya sabi nila, the sheep may spend its whole life fearing the wolf only to be eaten by the false shepherd. Ang lungkot naman. So, observe. Manuri, magmatyag.
In Jesus' setting, some religious authorities carried the law, controlled access, defined belonging, and decided on sipaan. Nasa kanila lahat yung authority. At kitang-kita natin ginawa nila yun doon sa man born blind na pinalaya ni Jesus. Tapos itinakwil nila. The danger was that stewardship of holiness could become control over the wounded. Diyan tayo maging mapagmatsyag, mga kapatid. Kasi yung religiosity and religious leadership and spiritual leadership could so very easily become control, ownership. Jesus exposed many religious systems as burden factory. Yan ang mga ibinunyag ni Jesus. As if hindi pa obvious yun, kailangan pa niya sabihin, kaya siya itinakwil ng mga religious leaders. Kasi nabibisto ang mga trabaho nila. Jesus exposed those many religious systems as burden factory, promoting and glorifying needless sacrifices that benefited the abusive false shepherds. Panahon na para makita natin how humanity is being deceived by all types of leaders na hindi maka-Jesus. Hindi Jesus ang style. Ang lahat yan, ano man ang label, ano man ang pangalan, ginagamit lang mga tao. Kaya religious, kaya political, kaya social, kaya ano man yun. Tingnan ninyo kung nang-exploit lang, kumukuha ng mga tagasunod para maging kapangyarihan behind them ang kanilang mga tagasunod. In Matthew 23:4, Jesus describes leaders who tie heavy burdens on people but do not help carry them. In Matthew 23:13, Jesus warns against leaders who shut the kingdom in people's faces. Yung mga ibinibunyag na yan ni Jesus, mga religious leaders, hindi mga kriminal, hindi mga obvious na mga masasamang tao. Sila yung mga wolves in sheep's clothing. The problem is not simply strictness. The problem is that the gate does not feel like mercy. It becomes pressure, fear, and control. Takot na ang nararamdaman ng mga tao. Takot na mapagalitan, mapahiya, matanggal. Hindi na yung nag-uumapaw na kagustuhang pumunta dahil lumalaya, dahil sumasaya, gumiginawa, kundi natatakot ma-reject, natatakot ma-bulletin board, natatakot na ma-criticize, nagtatago, nagpapanggap para huwag maparusahan. But a true sheep pen protects inside and opens to outside pasture. Isa tong mahalagang titingnan na quality. Okay, nagpa-protect sa akin itong gate na ito, pero does it open for me to go to outside pasture? Does it open for me to find nourishment? O sinosolo ang tenga ko, wala akong pwedeng pakinggang iba, sinosolo ang aking mata, wala akong pwedeng basahin o tingnan iba, abay mag-isip-isip. Hindi na yung gate na yan na si Jesus. Ibang gate na yan. A full sheep pen slowly becomes a prison, a milking place, ginagatasan lang ang mga tupa, or a slaughterhouse at worst. A true under-shepherd of Jesus, the true shepherd, leads the sheep back to Jesus, to the gate, not to himself. So titingnan mo, kanino ba dinadala yung mga tupa? Doon sa tunay na shepherd, si Jesus? O sinosolo siya na? Sa kanya na nagpunta, naging kanya na. Sheep or human beings are vulnerable. Nasisira ang loob pag ang takot ang mas malakas kaysa kalayaan. Ang sistema ang mas malakas kaysa sa budhi. At ang tinig ng iba ang mas malakas kaysa tinig ni Jesus. Manuri, magmatyag. Kaya dapat laging mag-Jesus filter. Hindi lahat ng malalakas at pinakamalakas na tinig, yun ang tama. Madalas yung katotohanan, anas, bulong lang magsalita. Hindi sigaw. When the sheep become afraid to leave, to think, to ask, or to hear Jesus directly, that is not pasture, that is captivity. Tayo ba ay nasa loob ng pasture ni Jesus? Or are we captives
of some Pharisees. Jesus the gate does not imprison the sheep. A gate that only closes becomes a prison. But a gate that only opens becomes exposure and danger. So kailangan balance. The true gate, Jesus, closes against what destroys and opens toward pasture, to what nourishes, to what refreshes. Stay where protection does not become captivity. Stay where safety does not shrink the soul. Ginagawa ka ngang safe pero nawindang ka na, natuyot, naluoy, lumiit. Stay where the sheep can still hear Jesus and not others. Not every gate that claims to protect actually protects. Some gates protect only the owners. Ikaw ba ang pinoprotect o yung system? At ginagamit ka lang pang-protect ng system. Sa prison, fear becomes leverage, safety becomes business. The sheep feel safe while becoming less free naman. So, pipiliin mo ba yun? Safety in numbers, safety in tradition, safety in predictability, pero free ba? Reject any system that uses God's name but leaves the sheep smaller, weaker, more afraid, and less alive. Yan ang malungkot na nangyayari sa marami. Jesus is not the shepherd who feeds on the flock. He is the shepherd who gives himself for the flock. What will you do if you're invited to lunch, but you're invited to lunch to be eaten for lunch? And many times, that's what invitations lead to. So, mag-ingat-ingat. What is God's pattern of protection? Sa Psalm at sa Isaiah, it is shown that God's protection is not merely fence around. It is presence inside. Kasama, kapiling, kaulayaw ang kataas-taasan. So when Jesus says, I am the gate, He is describing saving presence. God standing between the sheep and what devours them, then opening the way toward pasture. So, at this point, let us pause. What devours us? Ano ang lumalamon sa inyo, sa akin, sa atin? Anong umangat-ngat, kumakagat, sumisipsip ng ating dugo? Ano ang nagtatanggal ng ating lakas, ng ating saya, ng ating sigla? Ano ang nagtatali, nagkakadena sa atin? Ano ang nagbabawal sa ating sumaya, maging malaya? Ano ang nagbabawal sa ating gumawa ng mga bagay na hindi naman ipinagbabawal ni Jesus? At sila lang ang nagbabawal. Identify all that. Kasi yan yung false gates. Nangangako ng protection. Pagkatapos yung pala, sasarilinin ka lang. Kahit nga sa pag-aasawa, naku, ang tinatanggap ko mga tanong sa Facebook. Mga pagsisisi, nakapag-asawa pa, nakulong lang tuloy. Dinomina na nung asawa. Pati ba naman kung gaano karaming bawang ang ilalagay sa ginisa, talagang idinidikta nung asawa at malaking gera mundial pag hindi siya nasunod. Ito namang isa, takot na takot sa malaking away. So, bakit yung asawa mo hindi takot sa away? Ikaw lang ang takot, kaya tuloy sunod ka ng sunod. Kasi, pinamihasa mo. Kinontrol ka na ng kinontrol. Marriage is partnership, hindi yan lordship over the other. In love, you are both captives of each other. Nobody is really a victorious captor of the other. Ganon dapat ang partnership, ganon ang pag-asawa, at ganon ang pananampalataya. Hindi kami ini-invite, tapos pag na-invite ka na, kulong ka na. Puro bawal, puro control, puro galit, puro pag-guilty. Ginagatasan ka, at the end, kakarnihin ka pala. Ito ang tinutukoy ni Jesus. Hindi malayo sa nangyayari sa ating paligid noon, ngayon, at sana naman hindi hanggang bukas. It is happening. People being exploited by leaders. People being exploited by what type? Any type of leader. Kaya yan clan leader, family leader, religious leader, political leader, corporate leaders. Awang-awa ang Ama sa Langit
sa mga taong parang mga tupa na pinagsasamantalahan. Tayo naman mga tupa, dapat tayong magmatyag, magbukas ng mata at tingnan, ano ba talaga nagsasamantala sa akin? Kailangan makalaya ako dyan. Hindi naman iisang grupo lang yan o isang tao. Marami kuminsan yan nagtutulong-tulong para hut-hutan ka, para sipsipan ka ng dugo, para tanggalan ka ng sigla, agawan ka ng saya. Dapat gumising ka dahil sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it abundantly. Have it to the full. Ayokong lugi kayo. Ayokong kawawa kayo. Ako'y nandito, inaalagaan kayo para kayo bigyan, hindi para kunan. Para kayo i-lead to safety, i-lead to pastures, hindi i-lead to prison. Ano-ano ang nagkukulong sa atin? Marami yan. Marami. Bilang mga anak ng Diyos na kumikilala sa sa liberating work of Jesus, dapat natin kilalanin ang mga prisons na yan at palayain natin sarili sa paliwanag, kaliwanagan at tulong ng Panginoong Yesus. Hindi ka nilikha ng Diyos at hindi ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa iyo para ka lang alipinin, kawawain at ikulong ng iba. Sino man yun? We all stand before God as children of God. John 10:10, Jesus says, the thief comes only to steal and kill and destroy. Jesus comes that the sheep may have life to the full. Identify who steals from you continuously, non-stop. Identify who kills and destroys your joy, your happiness, your pleasure, your rest, and set yourself free. As Jesus wants you free, as Jesus wants you well. The thief does the opposite of the gate. Where Jesus gives pasture, the thief takes, drains, and destroys. Devouring is not always obvious. Sometimes it is slow spiritual reduction. Your peace stolen, your trust killed, your conscience damaged, your fear grows, and Jesus is diminished. So be watchful. The gate and the good shepherd belong together. The gate protects from danger. The shepherd guides movement toward pasture, toward life. Yun ang purpose ni Jesus, to bring you to pasture. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me to rest in green pastures. Doon ba tayo dinadala ng sino mang sinusundan natin? Manuri, kumawala, kung hindi yun ang nangyayari. Safety without pasture becomes confinement. Freedom without protection becomes danger. So again, balance ang mahalaga. Guidance without Jesus becomes control. Follow the shepherd who guards, guides, and sets free. Pasulitin natin ang pagsasakatawang tao ni Jesus at ang pagbibigay niya ng buhay para sa atin. Kailangan, we claim that destiny. We claim that life that is full, vibrant, alive, loving, and loved. A Jesus-shaped community does not make fear the fence, nor leaders the gate. Kilalanin kung talagang Jesus community yan, dapat hindi takot at pananakot ang bakod na nagkukulong sa mga tao. The wounded are not shamed in a true Jesus community. The vulnerable are protected, not exploited. The questioning, the curious are not immediately treated as enemies and silenced. Leaders help the sheep hear Jesus rather than merely obey the enclosure. Mag-isip-isip tayo mga kapatid kung anong ginagawa sa atin ng ating mga affiliations, mga memberships, mga activities. Kung tayo napupunta sa kalayaan o sa pagkakulong, sa paglago o sa pagliit, pag-urong, sa ligaya o sa lungkot. Leadership help the sheep hear Jesus and hear Jesus more and more. So Jesus says, I am the gate.
He protects without imprisoning. Mahalaga yung balance na yun. Life is entered through relationship with Him. So enter the Jesus gate. Avoid systems that use fear and shaming. Build communities where the vulnerable are safe and free because Jesus is the gate. Turuan niyo po kami, Ama, na lalo pang maunawa, malalim, mataas, malawak ang kahulugan that Jesus is our gate. Teach us to identify only fences, only prisons. Teach us to value the freedom that Jesus gives us, that Jesus gave His life for, na maging makabuluhan ang mga buhay naming lahat. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, isipin, i-apply sa daily life because Jesus is relevant in eternal and also daily life. Panginoon, kausapin niyo po kaming lahat. Buksan niyo ang aming mata. Ipakita niyo sa amin kung paano pa kami higit na lalaya tungo sa pasture at paano naman kami patuloy na magpapaprotect sa inyong anak na si Jesus as gate. Be with the Lord. Be with the Spirit in silent reflection.